ng Hosias or Hosea. Hosea, kabanatang 6. Babasahin po natin ang unang 3 mga talata. Hosea chapter 6, verses 1 to 3. Ganito po ang ating mababasa. Come, let us return unto the Lord, for He hath torn, and He will heal us. He hath smitten, and He will bind us up. After 2 days will He revive us. In the 3rd day He will raise up again, and we shall live in His sight. Then shall we know, if we follow on to know the Lord. His going forth is prepared as the morning. He shall come unto us as the rain, as the latter and former rain unto the earth. Magsiparito kayo, tayo'y manumbalik sa Panginoon, sapagkat siya'y lumapa at pagagalihin niya tayo. Siya'y nanakit at kanyang tatapalan tayo. Pagkatapos ng 2 araw ay muling bubuhayin niya tayo. Sa 3 araw ay ibabangon niya tayo. At tayo'y mga bubuhay sa harap niya. Ating kilalanin, tayo magpatuloy upang makilala ang Panginoon. Ang kanyang paglabas ay tunay na parang umaga. Siya'y paririto sa atin na parang ulan, na parang huling ulan na dumidilig sa lupa. Pagpalain ng Panginoong Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga dalisay, ng kanyang hindi nagkakamali, hindi nagbabago, ng kanyang matamis na mga salita. Tayo po ay dumako sa kanya sa panalangin. Maraming salamat po, Ama, sa pagkabasa ng iyong mga salita. Samahan mo kami ngayon sa aming pagbubulay-bulay nito. Bayaan mo ang banal na Espiritu mo ay hindi lamang malaya, kundi makapangyarihang gumawa sa aming kalagitnaan. Baguhin po nawa kami ng iyong mga salita. Sa iyo namin, Panginoon, itinatagubilin ang lahat sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Nakatutuwa pong marinig yung mga pagpapasalamat ng bawat isa, yung mga patotoo ng bawat isa kanina sa pagsisimula ng ating gawain, kung paano kumikilos ang Diyos sa mga buhay ninyo. Marami sa inyo ay hindi naiwasang hindi umiyak dahilan sa nakaka-overwhelm na pagkilos ng Diyos sa mga buhay nyo. Sa akin, sa panig ko bilang isang pastor, para nagbibigay ito ng kasiyahan at pag-asa. Pag-asa na hindi patapos ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Ngunit sa pangkalahatan, ang ating panahon at hindi nakaligtas yung ating iglesia. Ang ating panahon, yung panahong ating ikinabubuhay ngayon, ay isang panahon na malamig sa Diyos. Isang panahon na tayo nabubuhay sa isang yugto ng kasaysayan na para bagang pwede nang wala ang Diyos. Hindi ko sinasabing hindi nagbibigay, nabuukol ng oras ang mga tao sa pagsasamba o sa pagsisimba. Hindi ko sinasabing ang mga tao ay walang panahon na umawit, manalangin sa Diyos. Pero ang mas malaking concern na meron ako sa puso ko, hindi lamang para sa inyo, kundi maging para sa akin, ay ang kalagayan ng ating mga puso. Merong panlalamig, merong pagsasawalang bahala sa Panginoong Diyos, sa buhay ng marami sa atin. Yan yung hangin na ating hinihinga. Yan yung diwa na ating tinatanggap. Tayo ay umiiral sa isang mundo na para bagang nagsasabi, we will not have this man or for that matter, this Lord to reign over us. Ito po ang kalagayan ng aklat ng Hosea, hindi bago sa ating lahat, sapagkat maraming pagkakataon, may pagkakataon pa na nagserya tayo sa aklat ng Hosea. Gusto kong balikan natin ang isang yugto sa aklat na ito kung saan ay inilalarawan ang kalagayang espiritual ng bayan ng Ephraim, ng bayan ng Huda, sa panahon na yon na sumasalamin naman sa kalagayang espiritual ng marami sa atin. Doon po sa Hosea
Kabanatang 4. Hosea, Kabanatang 4, ang talata ay 1. Dinggin ninyo ang salita ng Panginoon, ninyong mga anak ni Israel, sapagkat ang Panginoon ay may pakikipag-alit sa mga mananahan sa lupain, sapagkat walang katotohanan, ni kaawaan, ni kaalaman man tungkol sa Diyos sa lupain. Walang pagpapahalaga sa katotohanan, walang pagpapahalaga sa kaalaman sa ating Panginoong Diyos. So we can English, hear the word of the Lord, ye children of Israel, for the Lord. Now that is very, very interesting kasi yung salitang Lord doon ay kumakatawan sa pangalan niya bilang tapat, hindi taksil, tapat, hindi nagmamaliw, palaging presente na Diyos sa buhay natin, the ever-present, I am the faithful God, the Yahweh, our Jehovah. Siya yung Panginoon na tinutukoy sa talatang ito. Dinggin ninyo, hear the word of the Lord, ye children. Hear the word of the faithful one. Hear the Lord of the ever-present one. Hear the Lord of someone who never and shall never leave you. Hear the word of the one who shall never forsake you. Makinig ka, sabi ng propeta. Pakinggan mo ang tinig niyang hindi iiwan sa iyo, niyang tapat sa iyo magpakailanman, niyang kasama mo sa lahat ng panahon ng buhay mo. Pakinggan mo ang tinig niya. At ano ang kanyang pakikipag-alik? Meron siyang usap, meron siyang demanda, meron siyang kontrobersiya na inihaharap, merong isang eskandalo na nangyayari sa puso ng mga Israelita ng panahon na yon. At ano yung iskandalo na yon? Ano yung kontrobersiya na yon? Ano yung usap na yon? Walang pagpapahalaga sa katotohanan. Walang pagpapahalaga. There is no truth. There is no mercy. There is no acknowledgement of God's mercy. You see, walang pagkilala na dahil sa awa ng Diyos, na dahil sa biyaya ng Diyos, ako'y bumabangon sa umaga, ako'y humihinga, ako'y kumikilos, ako'y meron ng lahat ng meron ako. Only by the grace and mercy of God. There is no knowledge of God in the land. At ang hindi namamalayan ng bayang Israel at hindi namamalayan ng marami sa atin ay yung kaakbay na panganib ng gayong kalagayan spiritual. Ang sabi po sa talatang 6, my people are destroyed for lack of knowledge. Nasisira, nagigiba ang aking bayan, hindi for lack of money, hindi for lack of material things, hindi for lack of intellectual knowledge, so on and so forth, for lack of knowledge. What knowledge? Again, the knowledge of God, the knowledge of truth. Kawalan ng pagkakilala sa Diyos, kawalan ng pagkaunawa sa katotohanan. Nasisira ang bayan, napapahamak ang bayan, sapagkat ikaw ay nagtakwil ng kaalaman, akin naman na itatakwil ka. Because thou hast rejected knowledge, I will also reject thee. Oh, mga kapatid, I hope that we would not be easily contented with simply praying. Ang karamihan sa ating pananalangin ay pananalangin lamang na nakatiklop ang ating mga kamay at nakasara ang ating mga mata, ngunit there is no real longing for the presence of God. Sa puso natin, alam natin ang tamang salita na sasabihin, alam natin ang tamang kilos, ang tamang galaw, ang tamang postura, pero may nawawala yung totoong paghahangad. Oh God, I want your presence to be revealed here, right now.
right now, ngayon mismo, dito mismo. Umaawit tayo, ngunit ang ating pag-aawit ay binubuo lamang ng pagbuka ng ating mga labi. At marahil ay magagandang mga awit, kailanman ating aawitin yung how great thou art. Hindi mo pwedeng sabihin, hindi magandang awit yun, ngunit merong takot ako na sa puso natin, wala o hindi talaga umiiral yung totoong pagdadakila sa Kanya. Yung you would really want to enthrone Him, you would really want to enthrone Him, you would really want to recognize Him as above all that He is, all in all. And so ito yung danger. Nag-aalay ang bayang Israel ng mga tupa. Hindi sila kapos sa pag-aalay. Ngunit ang pag-aalay nila ay binubuo lamang ng mga umiiyak na mga tupa habang kinakatay. At binubuo lamang ng pagsusunog. At binubuo lamang ng mga ritual. Maliban doon, ang puso nila ay walang uhaw at paghahangad na malaman talaga ang katotohanan sapagkat hindi sila handa na paguhin ng katotohanan. Hindi sila handa na makilala ang kadakilaan ng ating Panginoon. Ano ang isang halimbawa na hindi talaga nila naiintindihan at nakikilala ang ating Panginoon? Doon sa chapter 2, kabanatang 2 ng Hoseas, maraming beses ko nang binasa ito sa mga nakaraan nating pag-aaral, ngunit magandang muling ipaalala sa atin. Sabi po sa Hosea, kabanatang 2, ang talata ay 5, sapagkat ang kanilang ina ay nagpatutot. Maaalala ninyo yung konteksto ng aklat ng Hosea. Si Hosea na propeta ng Diyos ay inatasan ng Diyos na hanguin sa pagpapatutot ang isang patutot na ang pangalan ay Gomer. Mula ngayon, hindi ka na magbebenta ng iyong katawan. Mula ngayon, hindi mo na kukunin ang iyong kaligayahan at ang iyong kabahayan sa iba't ibang mga lalaki. Mula ngayon, ikaw ay aangkinin kong aking, bibihisan kita, tutugunan mo ang lahat ng pangailangan mo, puprotektahan kita, aalagaan kita. Gayon, utos ng Panginoong kay Hosea at may buong puso at buong pag-ibig na ginawa ito ni Hosea sa isang kadiri-diri, sa isang masamang babae na kagaya ni Gomer. Tinanggap niya walang pag-aalinlangan ang babae ito at inangkin niya sariling kanya. Ngunit napakalungkot, larawan ng relasyon ng bayang Israel sa Diyos. Ang sabi muli, sapagkat ang kanilang ina ay nagpatutot, siya ay naglihim sa kanila, ay gumawa ng kahiyahiya, sapagkat kanyang sinabi, ako'y susunod sa mga mangingibig sa akin, na nagbibigay sa akin ng aking tinapay, ng aking tubig, ng aking lana, ng aking lino, at langis ko, at inumin ko. Ano ang hindi napag-unawa ni Gomer? Ano ang hindi napag-unawa ng bayan Israel? Ano ang hindi natin napag-uunawa? Sabi po na sa talatang 8, sapagkat hindi niya nalalaman na ako, ang Panginoon na nagsasalita, sapagkat hindi niya nalalaman na ako ang nagbigay sa kanya ng trigo, ng alak, ng langis, nagpaparami sa kanya ng pilak, ginto, ng kanilang ginagamit kay Baal. Isang malungkot na kalagayang espiritual ng bayang Israel na sumasalamin sa kalagayan ng marami sa atin. Pinipilit nating habulin, pinipilit nating gumawa ng oras, pinipilit nating pagpahalagahan ang mga bagay, ang mga tao na inaakala natin pinanggagalingan ng lahat ng meron tayo. Hindi nila nalalaman at hindi natin nalalaman ang lahat ng ito ultimately nanggagaling sa ating Panginoon. So that is, in a nutshell, the spiritual condition, sad condition of the nation Ephraim or Israel and Judah. Ngunit salamat sa Diyos, hindi pa siya tapos sa buhay ng bawat isa sa atin.
Ito po ang nangyari. Ito po ang naganap sa kalooban ng bayang ito. Muli nating basahin ang Kabanatang 6, talatang 1 ng Hoseas. Magsiparito kayo. Ha, kapatid, may pag-aanyaya. Sino nag-aanyaya? Ang bayan mismo. Tara na! Tayo na! Nagkaroon ng realisasyon, nagkaroon ng pagbabago ng pag-iisip. Oh, brethren, again, it is such an encouragement to hear you honoring God in what He is doing in your heart and in your life. For us to be able to hear someone testifying, paggising ko sa umaga, wala na akong ibang gustong unahin, wala na akong gustong hanapin, kundi siya is a testimony of what God is doing in our midst. Ang marinig natin mula sa isang kabataan na salamat sa Panginoong Diyos, sa aking mga magulang, salamat sa Panginoong Diyos sa ginagawa niya sa aming buhay. Ang marinig natin mula sa isang padre di pamilya na salamat buo kami. Sapagkat hindi lahat ng padre di pamilya ay mayroong pagnanais na buo sila. Maraming mga padre di pamilya ang hindi lang walang pagnanais kundi dahilan pa na hindi sila mabuo kundi masira. O may ginagawa ang Diyos sa gitna natin. Oh, sinasabi sa atin ng Panginoong Diyos, magpatuloy ka sa pag-aaral, magpatuloy ka sa pagpapaalala because our labor is not in vain in the Lord. And we are supposed to encourage one another. Kung may ginawa ang Diyos sa iyo, ikaw naman ang karinggan, magsiparito kayo. Hindi ito salita ng Diyos. Hindi ito salita ng Diyos. Ito'y salita ng mga tao na nakaunawa. Hindi ang Diyos na nangungusap dito, kundi ang mga tao na nakaunawa ng pangangailangan nila sa Diyos. Dumating sila sa dulo ng kanilang mga sarili. Pasilin ninyo kung ano ang nangyari bago ibinunsod sila sa pagsasabi, tara na! Tama na ang paglayo sa Diyos. Tama na ang paghabol sa mga bagay na hindi naman talaga panggagalingan ng lahat ng tunay na magbibigay ng kahulugan sa ating buhay. Anong konteksto nito? Anong naganap muna sa kanila bago nila sinalita? Magsiparito kayo, tayo, kasama. Ang nangungusap ay kasama sa mga lumayo sa Diyos. Ngunit dumating sa pagkakataon, tara na, tama na, halika na, tayo manumbalik sa Panginoon. Bakit? Sapagkat dumating sila sa dulo ng kanilang mga sarili. Dumating sila sa punto na naramdaman nila at nakita nila na wala nang natira sa kanila. Dumating sila sa punto na naunawaan nila kung gaano kawalang pag-asa sila. Napakasarap marinig sa isang kabataan na nagpatotoo kanina. Pagkatapos po na dumating ang lahat ng mga bisita, pagkatapos po na ipagdiwang ang aking kaarawan, naiwan po ako na parang may kulang. And that is good. Yun yung masarap na pagkagawa ng pagkakulang. Nasa akin ang lahat ng regalo. Dumating ang lahat ng mga taong mahal sa akin, pero nang nawala na silang lahat, may kulang. The nation of Israel came to the point where they realized how hopeless, how helpless, and how meaningless, their life was apart from God. Naintindihan nila, naunawaan. And you know what? You must appreciate kung naiintindihan mo yan dahil hindi marami ang nakakaintindi niyan. We all know na kung meron mang realization, dapat magsimula iyon sa Diyos. Nadidiliman ang ating puso, ngunit ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng unawa, ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng pagkakita.
This would, remind us of the prodigal son. Di ba? Papaalala sa atin ito. Ang ipinapaalala sa atin nito ay ang alibughang anak na kanya sinabi sa Luke chapter 15 and the verse is 18, I will set out and go back to my father. He had nothing left. Walang natira sa kanya. Panahon na para manumbalik ako sa tunay na nagmamahal sa akin, sa tunay na kumakalinga sa akin, sa tunay na tumatanggap sa akin ng walang kondisyon. Babalik ako sa aking Ama. Siya'y lumapat. Siya'y nanakit. Ito ang kalagayan nila. Nasa kalagayan sila of being torn apart. Watak-watak, sira, giba. Again, my people are perished for lack of knowledge. My people are destroyed for lack of knowledge. Gaano kalala ang kanilang kalagayan? Well, if you would go back to its context, in chapter 5 of Hosea, verse 13, ganito ang mababasa natin. Nang makita ng Ephraim ang kanyang sakit, at nang makita ni Huda ang kanyang sugat, naparoon nga ang Ephraim sa Assyria, nagsugo sa haring harem, ngunit hindi siya mapagaling. Ngunit hindi niya mapagagaling kayo. Ni kanyang mapagagaling mang kayo sa inyong sugat. Nakuha niyo mga kapatid? Terminal ang kanilang karamdaman. Ikamamatay nila ang kanilang kalagayan. Helpless at hopeless. Ganun po ang kalagayan ng bawat isa sa atin. Dumarating ka sa punto ng buhay mo kung saan malinaw sa iyo, o dakilang Diyos, sobrang layo mula sa iyo ang malibang ang mahaba mong kamay, malibang ang makapangyarihan mong kamay, ang siyang umabot sa akin. Walang paraan na ako ay makabalik sa iyo, sa sarili mo. Sumobra ako, nagpakalayo-layo, hindi ko na alam ang daan pabalik. Naranasan mo ba yan, kapatid? Ngunit salamat sa Diyos, sapat na sa Kanya ang malaman na nais mong bumalik. Hindi mo siya kinakailangan lapitan, tiyak na siya ang lalapit sa iyo. Siya na mabuting pastor ay hindi hahayaan na ikaw ay naliligaw. Hahanapin ka niya, bubuhatin ka niya, at dadalhin ka niya sa tamang lugar, sa piling niya. Dahil ilalagay ka niya, ipapalik ka niya sa kanya kawan. Sobrang lalim ng ating kinabagsakan na tanging ang mahaba niyang kamay, ang makapangyarihan niyang kamay ang pwede sa atin. Sabi ni David, out of a miry clay, mula sa isang balon na mabaho, maputik, marumi, iniahon mo ako. At saan mo ako nilagay? Nilagay mo ako sa ibabaw ng matibay na bato at binigyan mo ko ng bagong awit. Kung meron mang awit na marahil ay ilagay ng Panginoong Diyos sa isang tao na nawala, ngunit muling natagpuan, sa isang tao na nawala ng pag-asa at naligaw, ngunit muling nailagay sa tamang direksyon. Kung meron mang awit, marahil ito'y kagaya ng, oh, I want to know you more, deep within my soul, I want to know you. Oh, I want to know you. And I final breath to know you in your death and resurrection. Oh, I want to know you more. Sabi ni St. Paul in Philippians chapter 3, yea, doubtless,
Walang pag-aalinlangan, walang question, klaro sa puso niya, yea, doubtless. You know, I am willing to forsake everything. I am willing to forgo everything that I may know Him and the power of His resurrection. Oh, mga kapatid, imposible na maranasan mo ang pagliligtas, makapangyarihang pagliligtas ng Diyos at hindi mo sasabihin, I want more. More. And that is a paradox in one sense. We cannot explain it. Alam natin ang Diyos nagbibigay ng kaustuhan sa atin. Inilalarawan niya ang sarili niya na isang bukal ng tubig na umaagos, hindi natutuyo, hindi nauubos. And yet, habang nalalasahan mo, you want more. You want more. Ang aking magulang ay kinaugalian na tuwing araw ng linggo ay pinadadalan ako ng napakasasarap na mga pagkain. Pinadadalan ako ng pangat. Pinadadalan ako ng pangat. Minsan naman, pangat. Ngunit kanina, inihain sa akin ng Nanay Rosie, ang hindi mo matatanggihan, lechon. Paksiw na lechon. Lechon na nagawang tawirin ang mahabang panahon. Hindi nagawang lumain ng mahabang panahon, kapatid na Andy, sapagkat yun ay lechon galing sa inyo. Pinaksiw ng Nanay Rosie. Tumikim ako ng kaunti sapagkat mayroong napakabagsik na pulis. Mayroong napakabagsik na tanong, ngunit ng aking matikman. Hindi po pwede akong gumawa ng away, pero hindi mo ko po pwedeng pigilin. I want more. I want more. I want more. Praise God. Napupusok ka naman. I know this is not a very good illustration. Do not follow my example. I've been good. Sa malaking bahagi ng aking buhay kalusugan, may kakaibang lasa ang lechon kanina. I wanted more and more and more of it. Nabubusog ka naman, nasisiyahan ka naman. Gusto mong pagala ng iyong pagkain. Pero bakit gusto mo ng more? Yun yung paradox. Alam mong hindi kulang ang Diyos. Pero nang malasahan mo siya, oh Panginoon, hindi ako nakukontento. Nananalasahan ko ang iyong katapatan. I want more of your faithfulness. I want more of your goodness. I want more of your wisdom. Sinubukan ko ang karunungan ko at palpak. I want more of your wisdom. Direct my life. Dear God, pangunahan mo ko. Gabayan mo ko. Alam ko, sa iyo hindi ako maaaring maligaw. Magandang indikasyon. Sa unang pagkakataon, naunawaan ng bayang ito na sila'y kailangang manumbalik sa Panginoon. Magandang indikasyon sapagkat naniniwala sila na may pag-asa silang tanggapin ng Panginoon, kaya gusto nilang bumalik. Manumbalik tayo. Tatanggapin tayo ng Panginoon. Tanggap nila na sila ay marapat sa parusang naranasan nila. Ang bayang ito ay ang alibughang anak na nagsabi, Father, I have sinned against heaven and against you. Ang bayang ito ay larawan ng maniningil ng buwis na nagsabi, ng publikano na nagsabi, God, have mercy on me, a sinner. Ang bayang ito ay larawan ng magnanakaw doon sa krus na nagsabi, we are punished justly, for we are getting what our deeds deserve. Ano man ang tinanggap natin, kung ako man ay nakaranas ng kabiguan, marapat sa akin yun, sapagkat ako'y makasalanan. Gayang na sila
sa kagalingan na magagaling sa Diyos. Gaya na sila na ibalik ng Diyos. Amen? Sapagkat tinatanggap nila, inaamin nila, dakilang Diyos, ako'y naglilot sa iyo. Dakilang Diyos, ako'y nagpakalayo-layo sa iyo. Nangyari na ba ito sa buhay mo? Alam nila na sila ay may pag-asa. Alam nila na sila ay ililigtas ng Panginoon. Klaro sa kanila, sabi ng talata muli sa Oseas 6:1, magsiparito kayo, tayo'y manumbalik sa Panginoon sapagkat siya'y lumapa at pagagalingin niya tayo. Hindi sinabi na baka, sana, hindi. Pagagalingin niya tayo. Gaano man kagulo yung naging buhay mo, gaano man kasalimuot ang nakaraan mo, palaging may pag-asa sa Panginoon. Pagagalingin niya tayo. He will restore us. Talaga bang positive thinker lang itong bayang ito o may batayan ang kanilang pag-asa? Siguro, basahin muli natin ang konteksto sa talatang 14 ng Kabanatang 5. Sapagkat ako'y magiging parang leon sa Ephraim, parang isang batang leon sa sambahayan ni Juda. Ako sa bagay, ako, ang Panginoon nagsasalita, ay aagaw at aalis. Ako'y mag-aalis at walang magliligtas. Ako'y yayaon at babalik sa aking dako hanggang sa kanilang kilalanin ang pagkakasala at hanapin ang aking mukha at kanilang pagdadalamhati, hahanapin nila akong mainam. Kapasig po ba na yan? Ano ang batayan ng pag-asa ng bayang ito na lumayo sa Diyos? Ano ang batayan ng pag-asa na meron tayo kahit tayo ay nanlamig sa Diyos? Sabi ng Panginoon, ako'y nagwawasak at walang magliligtas, ngunit merong magandang salita. Ako yayaon, babalik sa aking dako hanggang sa kanilang kilalanin ang pagkakasala. Ano ang susing salita? Hanggang dumating ka sa turning point ng buhay mo. Hindi mo matagpuan ang Diyos, hindi mo na maintindihan kung saan patungo ang buhay mo, hindi mo maintindihan kung saan ang galing, kung paano mo ilalarawan ang iyong nakaraan at kung paano mo pagpaplanuhan ang iyong hinaharap. And yet, merong pag-asa kung hanggang iyong kilalanin ang iyong pagkakasala at hanapin mo ang aking mukha at sa pagdadalamhati, hahanapin nila akong mainam. Yun yung susi pa. Anong klaseng paghanap? Hahanapin nila ako mainam. Mga kapatid, paano kaya itsura ng naghahanap na mainam sa ating Panginoon? Yung kaya yung pagkaraan ng 5 minuto o 5 segundong pananalangin ay ayos na. Palagay ko po'y hindi eh. Ang naghahanap na mainam sa Panginoon ay ang isang tao na kayang bitawan ng lahat para lang matagpuan siya. Ganito po ba natin ilalarawan ang ating mga buhay? At maliban doon, mayroong pag-asa. Ano yung pag-asa? Balikan natin yung chapter 6. Sa verse 2, pagkatapos ng 2 araw, muling bubuhayin niya tayo. Sa 3 araw, ibabangon niya tayo. Tayo mga bubuhay sa harap niya. Ano yung pag-asa? Panginoon, kung mananambalik kami sa iyo, di magtatagal, magpapahayag ka sa amin. Di magtatagal,
magdadala ka ng buhay sa patay naming kalooban at tuyo naming kalagayang espiritual. Kasabikan para sa Diyos ang tatagpuin ka sa panahon ng iyong pagbabalik sa Kanya. Hindi niya hihintayin na sumapit ka kung saan siya nandoon. Siya ang bababa at kakatagpuin ka. Again, a picture of the prodigal son, of the father, running towards the prodigal son, embracing him, no questions asked. Hindi tinanong, saan mo nilaldas yung pera? Saan mo nilaldas ang kayamanang pinaghirapan kong ipunta? No. Ako'y nagagala na ika'y nawala, ngunit ika'y muling natagpuan. Mas mahalaga ang kaluluwa mo kaysa sa mga bagay na winaldas mo. Makita naman natin, mga kapatid, kung anong implikasyon nun. Mas mahalaga ang kaluluwa mo kaysa sa mga bagay na gusto mong mapasaya. Magpapahayag ang Diyos, mabilis, madali, kapag tayo ay natagpuang nanunungkali sa Kanya. Paliwanag ko anong hinahanap nila. Sino ang hinahanap nila? Ang hinahanap nila ay ang Panginoon. Hindi nila hinahanap na gumaan ang kanilang kalagayan, na gumaan ang kanilang nararanasan. Hindi. They were seeking the Lord. Pasilin po ninyo doon sa talata, sa verse 3. Then shall we know if we follow on to know the Lord. And, maganda, simulan natin sa verse 2. After 2 days, will He revive us. In the 3rd day, He will raise us up. We shall live in His sight. Napansin mo ba niya? Ano yung heartbeat? Ano yung pulso ng bayan na lumayo sa Diyos, ngunit ngayon nanunumbalik? Ano ang pag-asa? Ano ang kagalakan? Ano ang sense of fulfillment? We shall live in His sight. We shall live in His presence. We shall be closer to Him. Malalapit tayo sa Kanya. You remember Moses? Saan natin balikan si Moses? Ano po? Hold your place there and let us go for a while to Exodus chapter 33. Exodus chapter 33. Simulan po natin ang pagbasa sa verse 2. And I will send an angel before thee. I will drive out the Canaanites, the Amorites, the Hittite, the Perizzite, the Hivite, and the Jebusite. Ang dami-dami na pagpipilian ng pangalan, Sister Abby, na susunod mong anak. Mamili ka na. Ano po? Cananeo, Amoreo, Heteo, Pereseo, Heveo, Jebuseo. Amen? Gusto nyo? Pagsama-samahin nyo. Hindi ba ito yung kinapangarap ng bayang Israel? Yung makuha nila yung sarili nilang lupain, yung may matawag silang sariling amin, kung saan wala na ibang kaaway. Aalisin na lahat ng mga kaaway. He would send His angel before thee. Hindi naman sila papasok sa lupang pangakong nag-iisa. It's like saying, ipadadala ko kasama niyo si John Piper, ipadadala ko kasama niyo si Paul Tripp, ipadadala ko kasama nyo si Paul Washer, ipadadala ko kasama nyo si John MacArthur, so on and so forth. Yung mga nangamatay na, ipadadala ko kasama nyo si Martin Lloyd Jones, yung mga kilalang mga tao ng Diyos, umiibig sa Diyos, nagpapahalaga sa Diyos. Hindi kayo mag-iisa, kasama nyo lahat ng mga dakilang mga tao. At wala kayong magiging problema sa lumang pangalan.
Aalisin ko ang lahat ng mga iinis sa inyo. Aalisin ko ang lahat ng mga pupuksa, aaway sa inyo. And then nasabi sa verse 3, unto a land flowing with milk and honey. For I will not go up in the midst of thee, for thou art a stiff-necked people, lest I consume thee in the way. Wala naman nagbago, hindi ba? Yung lupang pangako ay lupa pa rin, na inaabusan, na gatas, at katatagpuan ng masaganang pulot-pupiyutan. Isang paraan ng paglalarawan kung gaano kasagana ang lupang pangako. And by the way, may kasama kayong anghel na mangangaral na magagabay sa inyo. And by the way, wala kayong mga kaaway. Ang bayang Ephraim, ang bayang Huda, sa kanilang kalagayang malayo sa Diyos, mabilis susunggaban ng pangako. Pero naman pala di ba yun ang hanap natin? Never mind, kung di natin kasama ang Panginoon. Wala nang kaaway, wala nang mangihingi sa atin, wala nang magugulo sa atin. Masagana yung lupa na kinaroroonan natin. Bakit naman natin hahanapin pa ang presensya ng Panginoon? Nandiyan naman ang anghel na gagaway sa atin. Ngunit hindi ang bayang ng Ephraim at Huda na nagbago na ang kanilang puso. Ano ang pag-asang meron sila? We shall live in His sight. We shall live in His presence. Hindi kami tatanggap ng anumang second best. I want your presence. That's why you are here tonight, brethren. Hindi kayo madaling nakukontento na naampunan kayo ng kaunting pangangaral. You want more. You want more. You want more of God. You realize na lahat, everything else, shall pass away. Only God's word shall remain forever. Oh, I want you to know how blessed you are. Why? Dahil alam natin, tanging sa pagkilos at biyaya ng Diyos, nauuhaw ka sa Diyos. It is He who works within you, both to will and to do of His good pleasure. At hindi tayo nag-iisa. Merong puso na kagaya ng marahil taglay mo ngayon sa konteksto ng Exodo Kabanatang 33. Basahin natin ang verse 12. And Moses said unto the Lord, See, thou sayest unto me, Bring up these people, and thou hast not let me know whom thou wilt send with me. And thou hast said, I know thee by name. Thou hast also found grace in my sight. Now therefore, pasin po ninyo, Panginoon, di ba, nagtamo ako ng biyaya sa iyong mga mata, ako'y ginawaan mo. Kung talagang naaawa ka sa akin, kung talagang biniyayaan mo ako, do not give me the promised land. It is not my greatest joy. Ano sabi ni Moses? Verse 13. Now therefore I pray thee, if I have found grace in thy sight, ano ang pinakadakilang patunay na isang tao ay nakatagpo at nakaranas ng biyaya mula sa Diyos? Hindi siya madaling masiyahan sa mga bagay na pwedeng ipangako ng sanlibutan. Sabi niya, patunayan mo, Panginoon, na ako'y tunay na iyong biniyayaan. If I have found grace in thy sight, show me now thy way, that I may know thee. Have you noticed that? I want to know thee. My people are perished for lack of knowledge of God. Moses desired
to know God. That I may know thee, that I may find grace in thy sight, and consider that this nation is thy people. And he said, my presence shall go with thee, and I will give thee rest. And he said unto him, if thy presence go not with me, carry us not up thence. Kung hindi ka namin kasama, huwag mo nang hayaan na mapasok namin ang lupang pangako. You remember later on, the warning, yung babala sa bayang Israel na nasulat sa aklat ng Deuteronomio, baka pagka nasa iyo na ang lahat ng bagay, sabihin mo dahil sa kalakasan mo, nasa iyo ang lahat ng ito, at makalimutan mo ako. Alam ni Moses, ang pangalan na dala na nasa iyo na ang lahat ng bagay. Kaya sabi ni Moses, kung talagang ako ay nakatagpo ng biyaya sa iyo, kung hindi ka namin kasama as we enjoy all of these things, well then do not lead us to the promised land. Amen? Hindi na ayawan ni Moses ang promised land. Ang ayaw niya ay ang i-enjoy ang promised land apart from the presence of God. Again, brethren, hindi tayo mga taong galit sa pagpapala. Oh, we rejoice with each and every one of you kung paano kayo kinikilos, binibiyayaan ng Panginoon. Ngunit isang malaking kalungkutan kung pagkatapos na tumanggap tayo ng lahat ng bagay sa Diyos, nagpasya tayo tumalikod ang pagsabi, I do not want to have anything to do with this God. Oh, brethren, huwag mangyari nawa sa atin. Verse 16, for wherein shall it be known here that I and thy people have found grace in thy sight? Is it not in that thou goest with us? So shall we be separated, and I and thy people from all the people that are upon the face of the earth. What makes us different, brethren? Iisa naman tayo ng itsura sa mga taong nakapaligid sa atin. Yung ginagamit nilang pampaputi, ginagamit nyo rin. Yung ginagamit nilang sasakyan, ginagamit din natin. Ang kanilang kabuhayan din natin. Bakit tayo naiba? Ang sabi ni Moses, ang Panginoon, ang presensya ng Panginoon ay sumasa atin at hindi tayo makapagpapatuloy at hindi tayo tunay na liligaya ng hiwalay sa presensya ito ng ating Panginoon. Ang kasabikan ng kagalakan ng bayang Ephraim at ng Huda ay ang pag-asa at ang pananaw. We shall live in His sight. Doon sa Psalm chapter 63, let us remind ourselves of this wonderful truth in Psalm chapter 63. O God, Thou art my God. Early will I seek Thee. My soul thirsted for Thee. My flesh longeth for Thee. In a dry and thirsty land where no water is. Is that how we view this world apart from the presence of God? Ganito po ba natin tinatanaw ang sanlibutan ito? Ipakipaglaban natin ang ating pananampalataya. Brethren, na magkasala si Adan at si Eva, sila'y pinalayas sa paraiso. Wala na sila sa paraiso. Huwag natin gawing paraiso ang mundong ito dahil hindi yan ang paraiso
na kinaroonan ni Adan at ni Eva. Saan sila pinalayas? Sa presensya ng Panginoon. Kailanman hindi maaaring maging paraiso. Ang anumang lugar, gaano mang kaganda ito. I fell in love with Ilocos. Ang ganda-ganda ng probinsya ito. Pero gaano man ito kaganda. Apart from the presence and redeeming, by the way, redeeming presence of God. We must understand, no one can see God and live. The reason why we are able to live in the presence of God is because of His protective grace hovering over us. Sa pagmamahal, sa pag-ibig, inaalalayan tayo ng biyaya ng ating Panginoong Diyos. Psalm chapter 42 is another one. Ito po ba ang damdamin na nararamdaman natin ngayon bilang mga mananampalataya? Kung paano humihingal ang usap sa pagkauhaw sa tubig ng mga batis, gayon humihingal ang aking kaluluwa sa pagkasabik sa iyo. O Diyos, kinauuhawan ng aking kaluluwa ang Diyos, ang buhay ng Diyos. Kailan ako paririto at haharap sa Diyos. Ang aking mga luha, naging aking pagkain araw at gabi, habang kanilang sinasabing lagi sa akin, saan nandoon ang iyong Diyos. People will discourage us. People will gainsay against our God. Ang mga tao sa paligid natin ay magsasabi, bakit nagsasayang ka ng oras? Nakita mo yung buhay mo? Kontento ka na ba sa kalagayan mo? There's no way for them to understand what we are experiencing within us. No way, unless God also gives them the eyes to see. No matter how we describe, for example, I just mentioned Ilocos. Sa mga hindi pa nakarating sa Ilocos, no matter how I describe kung gaano kaganda halimbawa, so on and so forth, kahit paano ka magkukwento, no way. No way. Walang camera, walang video ang pwedeng maglarawan ng sights and sounds na pwede mo maranasan personal. Kasi it's true. And much more, even much more, pagdating sa usapin ng ating Panginoong Diyos. O taste and see that the Lord is good. Sabihin mo, kapatid, sa kaluluwa mo, bakit ka nananatili sa iyong nalulungong kalagayan? Naga ka ng pag-asa sa Diyos. Manumbalik ka sa Diyos. May pag-asang dala ang pagbabalik natin sa ating Panginoong Diyos. Nagdadala siya ng kagalingan. And finally, let us go back to Hosea chapter 6 and the verses 3. I want you to notice how this restoration of the Lord, this coming back of the Lord is described in verse 3. Then shall we know if we follow on to know the Lord. His going forth is prepared as the morning. He shall come unto us as the rain, as the latter and former rain unto the earth. Para sa mga may bukid na long overdue na yung ulan. Kung gusto mo ang magsasaka ay tumalon sa sobrang tuwa. Sa liwanag ng isang bukid na nagbibitak-bitak. Yun ay ang makita niya ang pagdating
ng ulan na dumarating kahit tila baga hindi sa kapanahonan. Mga kapatid, walang huli pagdating sa ating Panginoon. Kung mamasdan mo yung buhay mo, ano pa ba naman ang aayusin sa akin yung nawasak na? Ano pa ba meron pa ba taong maniniwala na ako ay kayang baguhin ng Diyos? Oh yes. Oh yes. Yung mga taong nakaranas din ng kagalingan mula sa Diyos. And it is something personal. You see. It is very, very interesting. The Bible describes this God as Almighty, infinite in wisdom, so on and so forth. And yet, ilalarawan din ng Diyos na ito na ano? Diyos na may damdamin. Diyos na personahe. Diyos na nais makipag-usap sa iyo. Diyos na nais magbuo ng relasyon sa iyo. And brethren, it will take quite a long time. Ang tao sa tao, para magkakilala na. Hindi uobra yung kamayan lang, kamustahan lang. You must take time. You know? Magastos ang makilala ng isang tao dahil uubusin mo ang oras mo, ang panahon mo, minsan ang salapi mo, so on and so forth. Dahil mahalaga sa iyo ang isang tao. Ganon din po sa ating Panginoong Diyos. Kinakailangan, lalo na sa pagpasok ng taong ito, i-determina mo, maglalagak ako ng mahalagang oras sa aking Panginoon. Kung tunay na isang kayamanan ang makilala ka, gusto kong makuha at maranasan ang kadakilangan ng kayamanan iyan. Oh, this God desires to fellowship with us. Nais niya, kagalakan niya na makipag-ulayaw sa atin. Akala mo nag-iisa ka sa pananalangin dahil parang nangungusap ka sa wala. Ngunit may buong katamisan at kagalakan na nakikinig sa iyo ang Ama mo sa langit. Alam mo yan. Why? Because the Spirit itself beareth witness with our spirit that we are indeed the children of God. And he who does not have the Spirit of God is not his. You see, ikaw ba'y pag-aari ng ating Panginoon? You cannot live, without fellowship. Yun sa usapin pa ng tao sa tao. We say, no man is an island. If you would remember, sino sa inyo nakapanood na nung pelikulang Castaway? Si Tom Hanks. Sa kanyang sobrang kalungkutan, anong ginawa niya? Yung isang volleyball, nilagyan niya ng mukha at pinangalanan niyang Wilson. Ito yung kinakausap niya. Ito yung pinagagamitan niya. At kung si Wilson ay lumutang doon sa karagatan at hindi niya na magawa ang masakit, ano sabi niya? Sorry! Wilson, I'm sorry! Wilson. Why? Sapagkat kailangan na niya ng someone na makausap. Oh, brethren, kung yan ay totoo sa tao, lalo naman sa Diyos. We need Him. Oh, how we need Him. Turn to God. Turn to God. And you will immediately find Him. Hindi siya malayo sa atin. Katabi lang natin siya. Siya ang pinakamalapit sa atin. We shall now celebrate